Today mga kaagri, today po ay ito, mag-harvest naman tayo talagang yung araw. Hindi ko lang alam kung mga ilang puno, konti lang naman. Pero talagang today ay harvest day po talaga mga kaagri. Kasi hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Lalo't nag-umpisa na naman magkulimlim, baka umulan na naman. Mas early the better po. Para po na maiuwi po natin ito mga kaagri, yung ating mga i-harvest ngayong araw. Pakita po muna natin sa inyo kung saan babanda itong i-harvestin natin para mamaya ay maidugtong po tayo sa ating mga video. So ito po talaga, ready for harvest na talaga ito, itong isang puno. Habang yung mga ibang kinuha natin ng mga plastic na dito, yung iba ay alanganin pa rin talaga. Kaya sabi ko mga next week na talaga siguro yung iba ma-harvest, mga langga, mga farm. Kasi sayang pwede namang ma-harvest pero kulang talaga sa number of days. Kaya po ito, malalaki na po siya. Pero mga 1 week pa talaga. So ibig sabihin next week po talaga ma-harvest siya mga kaagri. Ito rin, malaki rin. Kaso lang kulang pa talagang matulis pa yung yung mga gilid-gilid Yung sharp pa yung mga gilid-gilid. So siguro yung isa doon, yung ito nga sana sabi ko nga parang pwede na siya kasi malalaki na. Pero tingnan natin mamaya pag makapag-desisyon talaga ito rin. Kaso nasasayangan ako ng isa pang week para po dito mga kaagri. You will see. Doon sa dulo kasi meron na talagang pwede yun lang talaga siguro yung kukunin natin ngayong araw. Ito alanganin pa rin mga next week. Next week po karamihan. Medyo dadami po siya sa next week. Pero kay Ma'am Che doon sa kabila ay sabi niya mga 6 kapuno daw. Kung mang kaganon dito sa akin siguro mga 3 na lang. 3 puno lang yung pwede. Pero depende na rin mamaya sa magiging decision po natin. Kasi pwede naman po talaga yung iba. Pero parang alanganin lang ako. Kasi nga yun. Sayang pwede pa kasi madagdagan yung bigat Kasi nga parang talagang kulang sa number of days. Siguro ito isa. Pag talagang mamaya ito kukunin na talaga. Ito ay pwede na rin. Kasi hindi naman tayo nagmamadali talaga kung may 1 week pa namang madagdag dito okay pa naman ito rin po. Magulang na, okay na. Pwede na nga tingnan natin dito na rin sa taas mamaya kasi depende yan mamaya kung makapag-desisyonan talaga na gano'n na nga yung isa dyan yung isa pa rin yan at ito rin ito sa tingin ko ay pwede na kahit na maliit na buwig lang ito ay talagang tama na sa gulang. So yun, or that we will see after some times mga kaagri. Sige. So yun mga kaagri, medyo mayroon tayong 4 na buwig. Yung susunod na linggo siguro medyo madami-dami na ng konti kasi medyo padami na rin yung sa tamang gulang na. Pero yung iba po talaga alanganin po, sayang po. So yun, yung gagawin natin ay didihan po natin yan. Meron po tayong dihander dito na pinagawa natin, pinasadya natin dati. Ano ko lang sa inyo, pakita ko lang sa inyo na matagal na natin itong ginagamit. Ito po yun nagpasadya po dati tayo nito ng dihander noong kasagsagan talaga 6 years, 7 years ago ng ating nakatan dun sa kabilang plantation na noon ay may rented pa tayong malalapad na lupain. So kailangan talaga mag-dihander noon kasi marami pag mabilis ang trabaho kailangan talaga mayroon kang dihander. So nagpagawa na tayo nito, 3 ganito yung pinagawa natin dati. Yung isa doon na kay Sir Jong, yung isa doon pa sa bahay. Hindi ko lang makita. So gagamitin po natin to kasi po maganda po kasi yung dating pag dihander yung gagamitin. Maganda po yung itsura niya. Isang diin mo lang kuha agad. Walang maraming sira sa puno ng kanyang hands mga langga. So diyan natin, hindi natin napapakita kasi hindi natin nadala yung ating tripod ngayong araw mga langga. Yun po mga kagri, matapos po natin madihan dito na po muna yan dyan. Lalagay sa dahon, papatagasin muna natin yung katas nila
para na mas maging okay pag dating mamaya sa hauling. Hindi masyadong mahirap. Konti lang po, 4 na buwig lang. Alanganin pa talaga yung iba dito. Baka next ay abutin tayo ng mga 8 buwig next week. Isang linggo pa, medyo okay na. Pagpipilitin po natin para hindi maganda. Pero kung sasabihin mong pwede na ba? Pwede na. Ito nga talagang pwede na. Kaso lang talagang alanganin eh. So yun mga ka-agree. Mamaya ay balikan na lang natin yan. Ang gagawin natin sa ngayon ay maglilibot naman tayo dito mag-check. Ayan po oh. Mayroon pa tayong babalutin na naman. May harvestin, may babalutin, may kukunan ng old leaves, magdidelete. Iba-iba. Halos araw-araw nandito na tayo. So yun po yung daily routine natin dito. Pero ngayon ay dahil starting na ng tawag doon ng ating pag-harvest ay di medyo masaya na talaga. Talagang maganda na yun. O yun po, may mga babalutin pa. Lumabas yun doon sa dulo, meron. May babalutin pa yata ang 6. O yun ang 6. Pag binalot mo yun, pag ginarvest mo yan, pag may nagbalot ka na naman next day, kahit 3 araw yung diferensya nila, pwede kasi silang magsabay na ma-harvest. Pag 3 days, 2 days lang yung agwat nila. Talagang pwede po talaga mga ka-agree. Kasi saging eh. Yun po. Talagang time na ng paglalabas ng mga puso ng mga sumusunod dito sa area na ito. Dahil talagang high time na nila ngayong magbubunga. So yun po yung ginagawa natin. Yan po. Ito yung pinagkunan natin isang puno. Tinukba na natin. Dito lang yan nilalagay. Dito lang yan pabubulukin. Hindi po nilalagay dyan sa puno. Dito talaga sa gitna ng lane. Para dito lang yan mabubulok. Para po hindi matatamaan ng fungus dyan. Pag medyo lalabas yung maraming fungus dyan, mag-i-spray tayo ng wood vinegar. Para hindi po yan makapinsala sa puno ng ating mga saging. So ito na lang muna. Hindi na natin pinuto talaga ng masyadong maikli. So ito yung mga next follower niya. Pipili na lang tayo dyan ng isa na papaakitin at lahat naman yan sa paligid na matitira ay uubusin yan, kukuha lahat yan. Ita-transplant lahat po yan. Ita-transplant na naman. Saan kaya? Si Ma'am Che, may area pa siyang pwedeng matransplant doon. Dito sa atin, pag medyo dumami yan din sa kabila, pwede tayong mag-transplant yan by June or July, this June or next month. Para another expansion doon pag mayroon na tayong magagastos na pera na panggawa nun. Kasi kailangan ng labor talaga ng tao, ng ibang tao para may yung trabaho, may buwelta tawag doon, may mabilis na tawag doon na effect na talaga. So yun mga ka-agree, mamaya dugtungan natin hanggang doon sa market natin, deliver natin yan mamaya. Pagkatapos niya na may mga 1 hour, 30 minutes to 1 hour na napatagas natin yung katas nitong ating harvest ngayong araw. Si Ma'am Che doon sa kabila nag-harvest na rin. Malamang mas marami sa kanya kasi 6 yata kapuno. Ito 4 lang, maliliit pa yung iba. Maliliit na mga buwig pero malalaki yung bunga. Ayun. O yun mga ka-agree. Mula po dito, sinako na lang natin. Ito po. Ikakarga lang ng puto sa habal-habal kabilaan sa kargadira para hindi po basta-basta masisira. Lagyan natin ng maraming tawag yun. Maraming support na backup mamaya para hindi masisira yung kanyang texture. Lagyan natin siguro ng karton or dahon ng saging mamaya doon sa motor para hindi po masisira yung kanyang beauty mga ka-agree. So yan, isisahin ko yung kakargahin papunta doon sa kasada. Masakit pa naman yung balikat ko, nako. At saka doon pa ay mamounting sa motor. Sige po, sige po, sige po, sige po. Si Ma'am Che ay nakapag-harvest na rin. 6 na puno, malalaki, grabe. Kaya i-double trip siguro ng motor yun. Yung akin dahil 4 lang at maliliit, kaya ko yan. Dahan-dahanin natin sa daan na malubak para hindi masisira pagdating dun sa barangay. Sige po, sige po. O yun po, medyo mabigat to siya. Nakaabutin ng more than 50 kilos tong dalawa. Yun yung problema ko, kaya ko kaya umakyat. Pero maglagay tayo ng mga karton talaga dyan sa kanyang
kargadira na term namin. Kasi paakyat po ito eh. Kung hindi siya napaakyat dito, sana hindi po ako matumba dito. Kasi paakyat po ito. Sana naman Lord. Mamaya. So yun po, i-impake ko yan dito. Lagay tayo ng karton talaga dito. Kasi steel po ito. Para po hindi masisira yung saging. Para parang beddings niya. Beddings ba? Yung term. Para po talagang ma-maintain yung beauty ng ating saging hanggang doon sa market. Yun yung mga ginagawa natin. Lagyan natin ng daon ng saging sa loob. Pang proteksyon at kahit dito sa motor lagyan ng karton. Para po kahit tatalian natin ng medyo malakas-lakas na pagtalian dyan, eh mayroon pa rin siyang proteksyon, hindi po masisira yung ating saging paghauling natin. Kasi mula po dito mga more than 2 kilometers pa pababa, at saka yung daanan ay hindi maganda. May road naman, hindi na maintain, kaya medyo mahirap. Yun po mga ka-agree, mga ka-farm, mga kalakatan.